halos walang mga hospital, ganito. Meron mang hospital, yung PGH nung araw, ang mga tao nahihiga sa hagdan. Paano naman yun nung gagaling? Merong mga tao na kailangan ng transplant. Hindi, sabi ko, magagaling naman yung ating mga doktor dito. Bakit hindi tayo magtayo ng mga hospital? Heart Center, Lung Center, Kidney Center, Children's Hospital, tsaka PGH, lahat yan. Heart Center, Lung Center, Kidney Center, Children's Hospital, tsaka PGH, lahat yan. Ako'y nagitla, nabibigla, tuwing gumalaw ang Tsaka PGH, lahat yan. The first time sa China, at si Chairman Mao, hindi lamang kumamay sa akin, hinalikan pa ang kamay ko. Nagulat ako. Sabi ko, why did you do that, Chairman? Sabi niya, because I admired you for so long. Because when you became First Lady, the first project you had was culture. You were attacked and you were subjected to many negative things, but you continued to finish the cultural center. You know, Mrs. Marcos, China, sabi niya ganyan, was united not by the gun. Doon kami nagkaisa sa Cultural Revolution. Magandang umaga mga kaibigan, mga kapatid, and welcome back sa ating channel, Jean Joanna Patindon. So bago po tayo magpapatuloy mga kaibigan, mga kapatid, please follow, like, and share, and click the notification para magiging updated po kayo sa ating mga susunod na videos. So mga kaibigan, mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, balik tanawin natin ang mga nangyayari sa ating buhay-buhay sa mga nagdaang administration. So kung ating tinatalakay ang sinasabing PCGG at saka yung sinasabing Marcos Foundation Humanitarian, so ikumpara natin ano ang mga layunin, ano ang mitiin, ano ang nakikita natin sa pagpapautang ng mga ginto ni Marcos sa iba't ibang bansa. So naka-state po talaga doon na tayo po ang magiging claimants. So tayo po ang mga mamamayang Pilipino ang beneficiary sa mga deposito, sa mga gold na deposito po ni Pangulong Ferdinand Marcos sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang bansa ng kanilang mga central bank para sila po ay makasali sa pagkakaroon ng gold reserve. So ano po ang kaibahan? Ano po ang mga pangyayari doon sa PCGG? Lagi po silang nangungulimbat, lagi po silang lalaban na babawiin. Kung meron man silang binabawi, yun po ay parang pinapupunduhan nila sa mga leader ng mga sindikato, leader ng mga NPA, leader ng kung ano-anong katiwalian. Lahat po ang mga pag-aari ng gobyerno ng mga mamamayang Pilipino ay pinagbebenta po ng mga administrasyong dilawan. So lahat po is kanilang pipigilan. So kung atin pong baliktanawan yung pangyayari sa 2016 na election na Duterte and Bongbong sana ang nananalo. So dahil po sa kasabihan ni Duterte na kapag siya po ang nananalo tapos nananalo si Bongbong, bababa po siya sa pwesto. Agad-agad po niyang ipapasa ang kanyang termino. So kung maaari po magkaroon ng election, agad-agad presidente na po agad si Bongbong Marcos. Dahil yun po talaga ang malaking bagay na gagawin ni Pangulong Juan Duterte dahil sa gustong maibalik ang kayamanan na ilagak sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang bansa na pinapahiram ni Pangulong Ferdinand Marcos. So napakalaking bagay, napakalaking tulong sa ating mga mamamayang Pilipino kung maibalik na dito sa ating bansang Pilipinas ang
mga kayamanan na nararapat sa atin dahil tayo po ang beneficiary, tayo po ang claimant na mga mamayang Pilipino. So tayo po ang makikinabang, tayo po ang mag-i-enjoy sa paghihirap ni Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang pagpapahiram ng mga ginto sa iba't ibang bansa. Kung atin pong masusubaybayan yung pamumuno ni Roa Duterte at saka kay Bongbong Marcos at saka sa pangyayari noong 2016 election, di ba ang magkasabwat din naman po doon is yung COMELEC at saka ang Smartmatic. So doon pala makikita natin na talagang minamanipula ng mga dilawan. Kaya lang hindi makalusot. Kaya lang ito namang si Lugaw BP Lini, ano na nangyari? Kawawa. Hindi na talaga nahiya. Hindi man lang pinagpaubaya na na dahil nga sa talagang kapal ng mukha. Hindi na siya naawa sa kanyang asawang pinatay ng mga ng kapwa dilawan. Alam ko kapwa dilawan ang nagpapagawa noon dahil nga may nalalaman yun ang kanyang asawa. So hindi natin maintindihan kung ano nangyari doon sa kanyang asawa na bakit biglang nag-crash sa ilalim ng tubig. Dahil po planado. Tawag dito, siya po ay may natuklasan. So, fake news man ito, kung atin pong mapapakinggan, ating maririnig ang bali-balita na na kaya po plane crash ang kanyang asawa dahil po sa isang malaking natuklasan. Kaya po biglang na-missing ang kanyang asawa doon sa karagatan. So, di ba? Kaninong administration yun? Kaninong pamumuno yun? Kaya po dapat is magising na tayo mga mamamayang Pilipino na sana po is magkaisa po tayo. So, tulad kay Peking BP Lugaw, sayang ang kanyang kagandahan, ang kanyang katalinuhan na hindi nagagamit sa mabuti. Ngayon, anong sabi niya? Subukan daw ni Pangulong Roa Duterte na magiging Vice President kung may papel ba. Magkakaroon pa rin ng papel si Roa Duterte dahil nga 100% siyang sumuporta sa kung sino man ang magiging Pangulo kung sakaling tatakbo siya ng pangalawang Pangulo. So, hindi siya mag-overpower bagkus siya yung magti-take over pag halimbawang nakakaroon ng discrepancy, nakakaroon ng matinding problema upang maipagpapatuloy, hindi yung kung ano yung plano, panay kontra, imbis na suportahan. So, ganun ang mangyayari kung halimbawang hindi nagkaroon ng suporta doon sa namumuno ng bansang Pilipinas. Kawawang BP. Anong nangyari sa kanya ngayon? Naka 5 years na lang pero wala tayong nakikitang magandang kanyang nagawa. Dahil sa nangyari. Dahil nga mas sumikat pa siya doon sa palugaw, doon sa tawag dito, sayang nagiging biktima siya. Sa bagay, kung talagang kasama naman siya sa binabayaran, kasama naman siya sa nakakakuha ng pondo, kasi naalala ko ng mga vice presidential debate na talagang pinapamukha na ibabalik ang nakaw. Paano ibabalik na wala namang ninanakaw? Tapos masasama din natin sa mga ilang interviews na bakit magsusuri ang mga Marcoses na wala naman silang ginawa. Tulad ni Madam Imelda Marcos nung tumakbo siya noong year 1998. Tinatakot siya na madugong eleksyon, kaya siya pinatigil, kaya siya pinapa-withdraw dahil ayaw pong maipabalik sana ang kayamanan ng maturity date na nailagak doon sa iba't ibang panig ng mundo ng mga bangko na pinapahiram ni Ferdinand Marcos dahil sa kanyang mga ginto. Kung totoo man na mayroong nakalagak na 400 metric tons of gold sa Central Bank of the Philippines, maaring
nanakaw na kasi kung ating napapansin, kung ating naririnig, di ba? Sinusubukang magpuslit ni Noynoy Abnoy ng mga ginto mula Malaysia. Paano niya na ipopuslit? Saan niya dadalhin? Sa bagay, hindi talaga mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan. So, anong nangyari sa kanya? Ayun na, natigok na. Tapos pinagmamalaki pa nila na namatay ang Noynoy Aquino is nagiging presidente. Aanhin ang presidente kung namatay naman at wala namang naitutulong at walang naiambag sa bansang Pilipinas. Maaring maalala siya sa kanyang mga nagawang katiwalian tulad ng sinasabing Mama sa Pano, Riding in Tandem, Tanimbala, Yolanda, yung sa yung tumama yung bagyo sa Bacolod at saka sa Iloilo. At ano pa bang mga Riding in Tandem, talamak ang hudapan, drug addict. Anong sabi pa ni Maruhas? Sasamahan pa niya si Digong na bumili ng shabu sa Makati. Kita mo, shabu pa more. So, napakalupit mo, Maruhas. Yung asawa naman niya, sayang din si Corina. Sayang ang kanyang rated K. Hindi niya magawang i-rated K ang kanyang asawa. Dahil doon sa sinasabing sasamahan pa niya ng pagbili ng droga sa Makati. Galing-galing naman talaga. Diba? Saan ka pa? Diba? O, ano nangyari ngayon? Biglang nawala. Biglang natahimik. Alam naman po natin na ang mga Rojas is parte na po ng paninilbihan ng presidency, pero sayang po ang nangyari sa kanya dahil nga hindi niya ginamit na tulad ng kanyang mga kanino-ninunuan na nagiging presidente ng Pilipinas. Kahit sabihin na lang natin na may ginagawa din silang kalokohan pero hindi naman din masyadong halata. Dahil nga siguro sa kanilang panunungkulan medyo nag-swimming pa tayo sa bitlog na ating mga nanay ng ating mga itay. O, diba? So, anong nangyari ngayon? Kung inyo pong nagustuhan ng ating pag-share, mga kaibigan, mga kapatid, pakipalo na lang po, Jen Joanna Patindol. Leave your comment on this link. Please support, give your thumbs up, and click the notification para magiging updated po kayo sa ating mga susunod na vlog. So, hanggang sa muli po sa ating pag-share. Paalam. Ng lahat ng ating mga nangnunyo. 70 billion pesos ito. Hindi pinasa ito ng Kamara de Representante, itong panukalang batas, hindi pinasa sa Senado. Ang ginawa ng Pangulong Pinoy ay gumawa siya ng executive order para mapasa kanila itong perang ito. Gumawa siya ng council kung saan ang mga mangnunyog mismo ay kabahagi ng council na yan. May mga profesor, may mga dalubhasa sa finance, at may mga taga-sektor ng nyog. Yan ang nilalaman ng executive order Secretary na yan. Mar, sinasabi ninyo na ang gobyerno na ito ay gusto talaga tulungan ang ating mga coconut farmers, hindi ba? Tama naman. So bakit ang Gumawa ng executive order kung saan dahil hindi na ipasa ito ng Senado, dahil ang sesyon ngayon, siguro ang susunod na sesyon ay matapos ng halalan, kawawa ang mga mangnunyog. Kaya ginawa ng executive order ng Pangulo ito para sa lalong madaling panahon ay mapasa kanila itong pera. Mar, that was a Sa rhetorical question. I think it Ms. was her Lucci. time. Go ahead. Seryoso siguro ang gobyerno. Pero bakit ganon ang kanilang mensahe? Kung Philippine Coconut Authority na dating may 4 billion na budget, ay kanilang pinutol at ginawa nilang 1 billion na lang. Kung talagang seryoso sila na tulungan ng ating mga coconut farmers. Na ngayon ay pinupuntirya pa ng El Nino at Cocolisap. Kaya para sa akin, siguro hindi na lang salita, gawa ang importante. May 70 billion pesos nga para sa coconut farmers at yan ang pondong gagamitin para sa pagtulong sa kanila. Pero alam naman natin na hindi pinayagan yan ng Korte Suprema sa isang executive order. Kaya yan ay dumaan sa Senado. Ginawa ang lahat ng administrasyon para itong perang ito ay mapunta sa ating mga coconut Sino ang farmers. Senate President at ano ang kanyang partido, Mr. Secretary? Ilan ba ang boto namin sa Senado? Kayo ho ba ay present Kayo ng po mga ang hearings na yun? majority. Palagi ako nandun. So, kukumpara ano ninyo ho sa ba ibang ang boto? mga kasama Ano ho ba ninyo? ang boto ninyo dito sa panukalang Hindi ito? lang basta-basta boto, kailangan so- malaman so ang inyong mga panukala. Kaya para maraming sa dahilan akin, pala eh. Kung hindi may gusto, pwedeng
Kung gusto, mabilis. Pero kung ayaw, maraming dahilan. Ang importante dito ay kung totoo po, ay pwede naman pong hatakin mula sa komitian. Kung interesado po talaga kayo bilang senador, alam niyo yung Senate Alam rules. niyo, meron Pwede na po, nga. pwede pong hatakin niya mula sa Bakit hindi komite. ng inyong Senate President kung Kayo talaga po, napaka-importante? kayo po ang nakatayo dito. Kayo po ang nagsasabi na interesado. At pagkatapos naman nun, ay dun sa Zamboanga Siege. At hindi lamang yon. Bago nun, kayo po ay DOTC, kung saan nagdesisyon na palitan na ang maintenance provider, alisin ang Sumitomo, at gawin ang APT Global o kung ano pa man yan. Sa lahat ng mga nangyari, may mga kakulangan. Tanong ko lang po, Secretary, hindi kaya yan ang dahilan kung bakit hindi kayo pinagkatiwalaan ng Pangulo na malaman ang operasyon ng Mama Sapano at mas pinili pa niya pagkatiwalaan Mahaba na ang po ang isang tanong. suspendidong officer katulad Senator ni po. General Alan Purisima? Alright. Ayon sa unang-una, ayon sa Pangulo, siya ay hindi akala niya alam ko at ni-report sa akin ni Purisima. Excuse me. At ni-report at ginawa ni Purisima ang kanyang utos. Kayo mismo ang chairman ng hearing. Hindi nyo mababali ang nangyari doon. Aktual, sinabi ni Purisima, sinabi ni Peñas, sa hearing po ninyo, sinabi nila na inutusan siya na saka mo na sabihan yung dalawa. Hindi ba totoo yan? Ilang beses na po yun. Nadinig po ninyo yun aktual. Kayo mismo ang gumawa ng report. At yan, kabahagi ng report ninyo. Secretary, Excuse me, Hindi it's pa my... po tapos ang kanyang oras. Yan po ay kabahagi ng report nyo. Itinago po sa akin itong Mama Sapano issue na ito or gawain, operation na ito. Ngayon, nabanggit po ninyo na itong sa Zamboanga. Tama po kayo, nandun ako. 3 linggo po ako doon, kasama ni Secretary Bolts Gasmin. Hindi po kami umuwi. Siniguro po natin. Ilan bang hostages doon? 200 mahigit. Ilan ang namatay? 1. Ilan ang mga namatay ng mga sundalo? 10. Ilan ang namatay ng mga pulis? 8. Yan po ang mga casualty sa pagsisiguro na minimal ang civilian casualties doon sa pagsakop ng Zamboanga ng mga Muslim na mananakop. More than 260 ang nakapreso ngayon. More than 200 ang bangkay. I-addition mo yung dalawa na yon, halos 500 fully armed na tao ang pumasok sa Zamboanga at tinangkang sakupin ang Zamboanga. Nandun tayo. Madali magpasabog ng mortar. Madali